message. Ano niya? So, ipukuhan ko muna, sir, kumusta po? Ma'am. So, malalaman ko ngayon yung background niya. So, alam ko saan ako papasok. Tama? For example, negosyante siya. O, di ba pasukan ko siya sa another residual income? Ano niya? Milyonaryo na siya. Eh, paano ko sasagutin yung isang milyonaryo na? Saan mo babanatan? Hindi na sa pera. Sir, pag ginawa mo to, marami kang ma-inspire na tao, nagagawin yung negosyo kasi ikaw na mayaman na, how much mo yung wala pa. Ibabanat doon. Hindi mo na mababaliw yan. May sasakyan na, milyonaryo na, babaliwan mo pa sa kung ano-ano. Kaya? So marami kang pwede matutunan. So, for the meantime, ikaw muna yung bridge. So be a good bridge. Kaya? Paano mag-bold up? Nilbo mo na naman. Yung tablet mo na naman. So dapat full yan. Kapag may nakita ng magandang picture sa internet, i-save mo, yun ang gagamitin mo. Pag andyan yung apply mo, apply picture na naman tayo, i-save mo. Yan yung sabihin mo. Kung nakita mo yung check-in, nakapost doon later on, kunin mo. Tapos i-compile mo. Gawa ka ng playbook mo. So ibang training ko yung playbook. Kasi dapat, pag nilagay ka, meron ng script para yun yung paulit-ulit mo. May isa ulit. Ulit-ulit. Nakaw niya? Yes. Bakit ba? Ganito kasimple. Pag ikaw ba, nasa department store, nakatayo ka, still, di ba paulit-ulit yung ginagawa ko? Ay, ma'am, ito po yan. Ay, dito po kayo. Ma'am, ito po yung size. Ay, meron po. Paulit-ulit ba yung ginagawa ko everyday? Tama? Pag ikaw nasa sales ng car, di ba, sir, ito po yung kulay niyan, ito po different. Pareho pa yung ginagawa mo araw-araw? Ay, bakit dito nagsasawa kasi ulit-ulit mo araw-araw? Kaya, doon, tanong, kailan sila kikita na malaki? Tama? Naghihirap din sila doon. Tama? At the end of the month, alam na kikitain nila. Dito, nagpapakahirap ka, pero pwede kang yumaman. Doon nagpapakahirap ka din, hindi kaya yaman. Dito, naghihirap ka, pwede kayo yumaman. Anong gusto mo? Naghihirap ka rin lang pareho. Kaya? Ganun lang simple yun. Huwag kang manawa. Okay? Lalo na sa mga nag-uumpisa, ulit-ulit na naman. Eto matindi. Mag-attend ka ulit, pareho yung narinig mo. Tapos inviting ko ulit, pareho na naman yan. Alam mo na yan, ayun ang masakit. Oh. Itong sakit ng distributor, acne. Alam ko na yan, pag sinabi mo yan, patay ka, malapit ka na mawala. Kung sinabi mo alam ko na yan, pinag-attend ka ng training, tapos sinabi mo alam ko na yan, maniwala ka sa akin. Yan ang wag na wag mong sabihin sa sarili mo. Kasi kung alam mo na, dapat kumikita ka na. Ikaw na nag-i-speak. Ikaw na nagte-train. Narinig mo lang. Subukan mo dito. Narinig mo ha? Alam ko na yan. Tama, subukan mo ikaw mag-training. Sige. Subukan mo ikaw tumayo. Mahirap? Hirap yun. So hindi mo pa alam. Ibig sabihin wala ka pang application. Tama? O, kagaya niyan. Ano pangalan mo adik? Jetro. Si Jetro. O. Hindi ka pa member, di ba? Malaki ang chance niyan kasi nakapag-attend ng NDO. Na pwede siyang mag-member. Tama? Kasi realization yung pinapakita mo na dito. Tama? Training, basic. O. Tingnan mo ha. Hindi pa member. Pero sinagot na lahat ng negative. Meron siyang iniisip dito yun. Madami. Tama? Kaya nasagot lahat. Malaking chance niya mag-member. Tama? Kaya ang prerequisite ng OPP mo, nag-NDO siya. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pinag-present mo, gusto mo na mag-member. Mas maganda, marami siyang training. Mas marami maganda. Pag naiintindihan niya ng mabuti at nag-attend siya at nag-member siya, yun ang mga matagal mag-stay. Hindi yung nag-member ngayon, na-excite, nag-member. Huwag ka na-excite lang yun. Tama? Tapos medyo nahirapan na siya, ayaw ka nahirap na din. Wala yun. Pero yung nag-attend ng training, bago siya nag-member, yun, malaking potential na mag-stay na. Nakaya? Klaro mo ba? Yes. Tapos may mga pangkasihan, may mga stages din yung mga nagme-member sa inyo. May mga member na ba kayo na nag-member tapos biglang nawala? Tama? Na-excite lang yun ma'am. Pang-aras lang yun, pang 1.5. Ang tawid gutom. Pambili lang ng grocery. Diba nag-member siya, may 1.5, 500 ka? Yes. Nag-member siya, thank you! Tama? Huwag mo nang iyakan. Hindi nga siya pang network eh. Pwedeng na-excite
nag-excite lang siya. Ay, ang tanong ko lang, niloko mo ba? Di ba may package siya? Tama? May package naman siya eh. Ang tanong, niloko ba? Ganun lang kasimple. Parang kami, nabudol-budol lang nung... Di ba? Nabudol-budol lang. Ha? Normal lang yun. Hindi ka naman nalogi, may kapalit naman eh. Tama niya? Klaro ko ba yan? O pag nag-member siya at hindi siya tumuloy, huwag ka lang makonsensya. Marami kasi tasin na makonsensya eh. Kaya ang tanong ba, niloko mo ba? Hindi naman eh, may package naman siya minuwi eh. Huwag ka lang makonsensya. At least binigay mo sa kanya, siguro na-excite lang siya that day. Tama? Excited siya. Tapos nang hindi na bata. Tama niya? Saan ano? Yeah, build up. So dapat okay, magaling ka? Mag-bridge. So paano mo i-bridge ngayon yung kung wala kang clear book? Ang puro salita lang. Yung upline mo pa magpo-provide. Ma'am, ito yung mga siya pa magpo-provide ng clear book, siya pa magpapakita ng mga picture. Kumbaga, mangyayari lang dyan, kapag dinala mo na sa upline mo, papatunayan na lang na totoo kung ano yung sinabi mo. Yes. Tapos tutulungan niya paano mag-design yung tao. Closing na kasi yun eh. I-close mo na yung sale sa kanya, i-close mo yung deal. Magde-design din ng upline na yan. Bibigyan niya ng date go kung kailan niya gusto. Saka mas marami siyang insights na ibibigay sa invite mo bago umalis. Ito ang huwag mong gagawin. Yung ikaw lang nakausap niya, mula nang pumasok tayo huwag paglabas. Ikaw lang nakausap niya, yun ang huwag mong gagawin. Dapat meron kang magpa-advisean. O kaya nakapag-mang kayo. Di ba ginagawa niya naman yan? Basic. Yes ba? Yes. Ang maganda doon, kung si upline na yung nag-gather, maganda, kuha siya ng mga sharer. Sharer yun. Papakilala ni upline. Sharer, advisor. Di ba? Minsan pag pinag-gather kayo, tawagin mo mga sa upline resting. Ha? Tapos mag-share sa mga bago nyo. Tatawagan mo mga sa ganito. Di ba? Mag-share. Maraming mapupulot yung invite mo bago siya kumulot. Okay po ba? Yes. Okay. Skill yan. Magaling ka dapat Bridge. So well-equipped ka dapat sa knowledge saka sa mga paraphernalia ang gagamitin mo. Okay po ba? Klaro? Ano ba? Ano ba? Prospecting. Okay. Sabi ng isang downline ko, wala na daw siyang ma-recruit. Pag tinuturuan ko naman, ayaw niya naman ako sulit. Wala na ma-recruit, wala na akong pipeline. Wala na siyang ma-invite, wala siyang may OPP. Pag tuturuan ko naman, ayaw niyang gawin. Sino ngayon ang may diferensya? Sure. Kaya? So hindi sa wala siyang ma-recruit, ayaw niya mag-take action. So sino may problema? Ako niya? Prospecting. Dala niyo ba yung prospect list niyo? Okay. Ang prospecting, minimum nito, okay, magsulat ka ng 50 to 250 person. Magsulat. Ha? Huwag sa piso. Kung ano-anong paper, tissue, ganun. Dapat meron ka talaga pinaglagyan. Tapos, nakalagay yung name, ganito. Name, tapos yung number. Tapos categorize mo. So yung may means, authority, means. Oh. Categorize mo. Ano itong may means? May? Pera. Pag ito positive, bawal mag-member. Kung ito yung mga huwag mong paglalaruan. Mas probable dyan, kasama ko kayo apply. Kaya? Ito yung authority. Sino to? Yung mga barangay captain. Ito yung mga leader sa isang grupo. Ito yung mga kanyang mag-gather na tao. Kaya? May authority siya eh. Let's say barangay captain. Nag-gather siya ng tao dun sa barangay. May authority siya ang mag-gather. Leader pa rin yan. So pwede rin pa siya mag-member. Tama? At may makukuha pa rin sale dun sa presentation mo. Tama? Okay, needs. Ito, pwedeng needs sa product. Needs sa ano? So categorize ko siya, ABC. Ito yung mga masisipag, may pera, may needs. Sorry. Ha? Ha? Ito yung mga tamad. Ha? Bakit? Pati yung tamad.
May kakilala? Sipag. Sipag. Ha? Ito yung mga walang kwenta. Bakit? Ito yung mga pag-practicean mo. Ito yung mga negative. Ha? Bakit? Dito ka magpa-practice. Dito ka mahahasa. Kasi bakit? Ang dami lang negative yan. Pag-join mo o hindi, masama ba loob mo? Bakit? Negative na eh. Practice ka pa, ha? Okay lang, pwede ka mag-bibir. Practice lang ako sa'yo. Thank you. Tama? Ha? Dito ka mag-practice. Huwag dito, ha? Kasi bakit? Pag nakapag-practice ka dito, mabilis na lang dito. Kaya, ito mga tamad. Okay lang yan, may kakilala yan. Ang kukunin mo dito, referral. Okay ba? So, being a leader ang dami mong gagawin. Tama? Tama ba? Hindi mo biro. Hindi mo biro yung akuin mo yung pagiging leader mo sa isang grupo. Ililid mo yan eh. Ang dami mong sacrifice. Napanood niyo ba yung Spider-Man? Okay, sabi niya, with great powers comes great responsibility. The more na umaakyat ka sa ladder ng success mo, the more na nagiging transparent ka. Tama? Kung ikaw yung ina-idolize ng tao, tama? Kikita ka sa person, tama ba? Mas tumataas yung responsibility mo. Ha? Umaakyat. Kasi bakit? Nagiging successful ka na eh. Unang-una, pag kayo nagka-kotse later on, doon ba natatapos na yung dream mo? Hindi. Di ba gusto mo rin yung downline mo para dito sa sakyan? Yes. Hindi natatapos yan. Unending learning yan. Tama? Pag nagkabahay ka, natatapos na ba doon? Hindi. First house mo pa lang yun kung sakali. May dream house ka pa. Yung downline mo, nangangarap din ng house. Tutulungan mo rin? Paano matatapos yan? Ha? Sasabihin nila, grade ka? No! Asa na grade din? Tumutulong ka nga eh. Tama niya? Hello? Yes. Ayos ba? Yes. Okay, prospecting. Ano ba kayo mag-prospect? Paano ba kayo mag-invite? Una, ganito. May tinatawag na direct invitation, di ba? Ha? Okay. Pag naisulat mo na, di ba may number? Pinakamabilis sa phone. Tama? Kung meron kang nakalinyang phone, 1 to 2 minutes. Sir, pare, kita tayo sa Sabado ha. Ganitong araw, ganitong oras. Ha? Banding tayo bro, magkita tayo sa ganito. Kidnap tawag bro. Ha? Banding naman tayo sa ganitong oras. Saan ka tayo magkita? Sa Chowking bro, alas 3 trip ko. Saan kita doon? Dalawa. Kidnap ka daw? Oo, tama. Ha? Alas 3 saan kita doon pare? Tama? Alas 3. Coffee ko, may coffee pa sa Chowking. May script ka na. 1 to 2 minutes. Ano ba yan bro? Sige, saan kita bro? Pag di ka pumunta, sunog ang bahay niyo. Tama? 2 minutes. Maximum. Tama? Kung nagtanong siya, bro, ilagay na kita ha. Ay, kita tayo sa ganitong oras. Walang stress sa Sabado. Magkuha lang tayo bro. Merienda lang. Pagdating doon, dami tao. Ano ba ito bro? Tika na ha. Nagagawa ba doon? Dito yun. Saka na? Kidnap yun eh. Ha? Direct invitation, ganito kasi. Ma'am, may presentation kami sa Sabado. Wala kang gagawin. Ganyan mo tayo, samahan kita. Madadagdagan yung income natin. So, direct invitation kasi yun. Dapat marunong ka na sa tawag dito, marami kang knowledge para makasama. Kasi direct yun. Alam niya talaga kung saan siya pupunta. Tama? Ano ba yun? Eh, sa in-global ako, marami ng negative yun. Tama? Ganito yan. Kapag direct invitation, ma'am, o kaya bro, ngayon lang kita kukulitin. Ano mo magandang word dyan pag direct invitation? Ngayon lang kita kukulitin. Tatanawin kong malaking utang na loob ko sa'yo to. Kapag pinagbigyan mo ako minsan. Tama? Yun yun. Tatanawin kong malaking utang na loob. Pag hindi mo nagustuhan, para hindi na kita kukulitin. Pagbigyan mo lang isang minsan. Hindi na kita kukulitin pag nagpunta tayo. Tatanawin kong malaking utang na loob ko sa'yo. Tama ma? Tama? Yun yung word mo dun. Kapag direct invitation. Pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita kukulitin. Tama niya? Yes. Minsan lang. So, ibig sabihin, give your best shot. Tama? Kasi yun na yun eh. At kapag nag-say no yung tao, invite mo siya 14 times.
14 times. Bakit 14 times? Di ko alam. Basta yung tinuro sa akin, 14 times. Tuturo ko lang din. Ha? Bakit daw 14 times? Ganito yun. Pwede nang sabihin, ay, birthday ni ganito eh, hindi pa ako makanta. Tama? Tama ba? Ay, may pupuntahan ako sa ganito eh. Tama? Tama ba? Ay, may check up ni ganito. Tama? Hanggang sa maubusan. Tama niya? Yun yun. Ubusan ng dahilan. O pare, sinabi mo na yan ng una eh. Pare, sinabi mo na yan. Sige na. Tatanungin ko malaking utang na loob ko sa'yo pag ginabigyan ako sa'yo. Yes. Yun yung word mo. Sige na nga. Parang ganda pala to. Lalo na kung may sasakyan ka na, ikaw pa sa mundo. Diba? Parang bango! Sagad mo naman yung earphone. Dali mo dun sa coffee. Diba? Diba? Si Kelvin, lalong sumabog yung grupo niya. Tawag siya sa akin kahapon. Fly! Tuwa. Yun ang masarap. Diba? Yung mga nag-detect niyo sa'yo lalo na yun. Anay, grabe. Tawag siya yan. Nasaan ka? Dito ka pansitan. Wala niya ka. Hindi ko alam naglabas ka na. Grabe. Ay, power. Sabog. Alam mo yung excited? Ang dami. Lalo, totoo ka. Sinabi mo. Sabi ko naman sa'yo. Sabog lalo yan. Mga kaibigan ko na nag-detect sa akin. May nakita ko apply. Ang dami ng kwento. So, tingnan mo. Mangyayari ba yan? Wala kang sakyan. So, isa ako sa nag-inspire sa batang yun na maglabas ng bago. Sabi ko, bro, yung production mo ngayon, yung trabaho mo ngayon na ginagawa mo, pagbago na yung sasakyan mo, sabi ko, may isa ka pang part, lalo sa buyan. Sa work ethics mo, sa ginagawa mo sa kapit. Siya ang pinakamasarap doon sa amin, sa kasbing na apply ng tuturo sa inyo, apply thank you. Yun. Sarap. Marami, nagkaroon ng resulta, sabi ko, lumalaki ulo. Wala kang marinig na thank you. Oh, ang lalaking ulo, akala mo sila lang gumawa ng resulta nila. Tama? Pero masarap yun, diba? Titingin kayo dun sa mga kanyo, mga tawag dito, pass nyo. Sino ba yung nakatulong sa inyo? Ha? Kasi later on din naman, pag ikaw may downline, hindi gagawin. Ano ba yan? Yes. So 14 times. Ano pa? Direct yun ha? Ano pa yung klase ng invitation? Second opinion approach. Let's say, kaibigan mo, tita mo, tita, meron akong gustong gawing negosyo eh, pero hindi ko ako makapag-decide. Gusto ko sana itang isama. Pag maganda, mag-join ako. Pag hindi, hindi ako mag-join. So, ibig sabihin kita, nakasalalay sa'yo, 85% ng decision ko. Ganun yung tenga. Ha? Yan, dito samahan mo ko. Baka networking naman yan. Hindi nga. Kaya nga tingnan natin. Pag sinabing networking or anything naman, ang sagot, di mo alam. Tama? In-invite lang din po ako dito eh, negosyo daw eh, gusto kong malaman. Tama? So, hindi ka pa member. Ibig sabihin, hindi ka pa member. Tama ba? Kasi 85%, alam ko magaling ka sa ganito dito eh. Samahan mo naman ako. Bro, samahan mo naman ako. Alam ko magaling ka sa ganito. Ang tao, gustong-gusto natin TR. Ha? Gustong-gusto niya siya magaling. Kaya? Sasabihin mo gano'n. Sige na tita, pagbigyan mo na ako. Ha? Kasi 85% ng decision ko magagaling sa'yo. Tama ka? Pagdating doon, tita maganda ba? Oo, maganda. Hindi ka na tita, member na. Member na ako. Tama ba? Ha? Isa yun. Invitation. Klaro? Pangatlo. Third opinion. Third opinion approach. Ito yan. Ate, yung kaibigan mong manager naghahanap ng tao dun sa negosyo niya, may kakilala ka ba? Ha? Bro, may kakilala kang gusto mag-part-time? Kasi yung kaibigan mong manager nakakailangan ng tao. Pati ba pa? Ako na lang. Basta sabihin niya, kaya lang ko, busy ka eh. Pag-ipot lang na konti. Busy ka eh. May ginagawa ka, di ba may trabaho ka? Di ka pwede doon. Pero ang offer niya yata yun bro, mga 5 to 10,000 part-time. Ako na, try natin. Eh, busy ka nga bro eh, mga 1 o 2 oras kasi ginugugot, wala ka namang oras. Ha? Pwede bigyan ko bro, sa patuloy ko, ganito ka na. Tama? Pero pag nag-full time siguro bro, sabi niya sa akin mga 20 mil. Activities mo lang gano'n. Ano ba yan? Networking, gagano na naman yun. Hindi nga bro, sa akin nga lang sinabi, nagpapahanap nga lang eh. Gano'n po ba? Ha? Ako na nga lang. Ang kulit mo ah. Sige na, kung di lang kita kaibigan. Sige bro, bukas ha. Lagay kita dun sa schedule ko, ibibigay ka sa oras ko ha, alas 3.
kita tayo sa ganito, ha? Magaan kita doon. Hindi lang kita kaibigan. Pag-alis mo naman, Tama? So third opinion approach yun.